Marshall Peak, Kabanata 3853. Malalim na pagmamahal ng Great General. Hindi mapakali si Yang Kai na bigyang pansin sila. Itinuring ito ng mga bystanders bilang isang biro, ngunit alam niya na ang nasa tuktok ng kanyang ulo ay isang tunay na God of Fortune. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya ang ilang pamilyar na figure. Sila ang mga bagong dating nakasama niya. Nang sasalubungin na niya sila, nakita niyang nagmamadali silang umalis sa pangunguna ni Fang Tai. Tumalikod si Miss Asan habang naglalakad, nakatingin sa kanya na may nag-aalalang ekspresyon. Napakamot ng ulo si Yang Kai, bumubulong sa kanyang puso. Bakit ang mga taong ito ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng pag-iwas sa Diyos ng salot? Nasa tabi niya si Old Fang. Nang ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan, si Old Fang ay bumantong hininga at dahan-dahang umiling. With a pained expression, umalis din siya. Ngumisi si Yang Kai. Hindi pinapansin ang kakaibang mga tingin ng mga nakabantay, ang kanyang anyo ay kumikislap habang nagmamadaling bumalik sa servants' quarter. Hindi nagtagal, bumalik siya sa sarili niyang bahay. Gayunpaman, pagdating niya, si General Si Chen, na nakahiga sa ibabaw ng kanyang ulo, ay ibinuka ang kanyang mga pakpak at lumipad pababa. Pagkalapag, itinaas niya ang kanyang ulo at ibinuga ang kanyang dibdib habang naglalakad siya sa paligid ng nayon. Kung titignan ang posture niya, parang nagpapatrolya siya sa sariling teritoryo. Agad na nakaramdam ng mas nakaka-relax si Yang Kai. Bagamat binigyan siya ni General Si Chen ng maraming heaven-opening pills ngayong buwan, palagi niyang tinatrito ang kanyang ulo na parang manukan. Dahil dito, gulo-gulo ang kanyang buhok at wala na siyang oras para ayusin ito. Ngayon, sa wakas ay wala na siya. Tumalikod siya at pumasok sa bahay, nagsuklay ng buhok. Katatapos lang niyang magsuklay ng buhok ay may narinig siyang mga katok sa labas ng pinto. Lumapit si Yang Kai para buksan ang pinto. Isang magandang figure ang bumungad, na nababalot ng mabangong hangin. Namatay ba si Xiao? Tumingin si Yang Kai sa taong pumasok. Dumating ka sa tamang oras. Pupunta lang sana ako para hanapin ka. Hinahanap ako. Tanong ni Daiyu. Wag na muna natin itong pag-usapan. Anong nangyari sa'yo? Anong ibig mong sabihin sa nangyari? Natigilan si Yang Kai. Sinasabi ng nayo na sinaktan mo ang dakilang general at pinarusahan niya. Maraming tao ang nakakita sa dakilang general na nakahiga sa iyong ulo at ginagamit ang iyong ulo bilang isang manukan. Totoo ba iyon? Tumawa si Yang Kai. Totoo iyon. Gayunpaman, hindi ito tulad ng sinasabi ng mga chismis. Hindi ko sinaktan ang tanggang manok na iyon. Talaga, tumingin si Daiyu sa kanya nang may pagdududa. Matagal na niyang hindi kilala si Yang Kai, at matagal na rin silang hindi magkakilala. Hindi niya alam kung anong klaseng tao siya, pero parang hindi siya nakakaalam ng lugar niya. Natatakot siya na magalit siya sa general. Nakangiting tumingin sa kanya si Yang Kai. Little Daiyu, talagang nagmamalasakit ka sa akin. Sabi ni Daiyu, bago lang din ako dati, kaya alam ko kung gaano kahirap maging baguhan. Kung may tumulong sa akin noon, siguradong gumanda ang sitwasyon ko. Nang maglaon, naisip ko na kung meron isang pagkakataon sa hinaharap, tutulungan ko ang isang bagong dating kung kaya ko. Who knows kung kailan asanso ang newbie na ito. Kapag dumating ang oras na iyon, maaari din akong magpainit sa kaluwalhatian. Nakikita ko. Tumanggo si Yang Kai. Biglang sinuntok ni Daiyu ang balikat ni Yang Kai. Tsaka, huwag kang masyadong mayabang bilang baguhan, tawag ni Daiyu. Hindi mahalaga kung ano ang tawag mo sa akin. Yang ngumiti si Kai at binawi ang kamay. Tingnan mo ito. Tumingin si Daiyu at agad na tinakpan ang bibig niya at napabulalas. Ikaw. Saan ka nakakuha ng napakaraming heaven-opening pills? Ang parehong pangungusap na nagmumula sa Daiyu at sa bibig ni Old Fang ay nagbigay ng ganap na kakaibang pakiramdam. Ibabalik ko sila sa iyo. Itinulak ni Yang Kai ang kanyang kamay pasulong. Tumingin sa kanya si Daiyu na may pagdududa. Paano ka nakakuha ng napakaraming heaven-opening pills? Ngumiti si Yang Kai at sinabing, kung sinabi kong ibinigay sila ng general, maniniwala ka ba sa akin? Bahala ka, kahit ako hindi maniniwala, pero yon ang totoo. Lahat sila ay binigay ng general. Ano ang nangyayari? Labis na nabigla si Daiyu. Maikling sinabi ni Yang Kai kay Daiyu kung paano niya nakitang hinabol at hinarang ang dakilang general sa kanyang taniman at kung paano niya ito kinuha para makahanap ng makakain na mga insekto. Siyempre, siya inalis ang malaking labanan sa pagitan niya at ng dakilang general dahil masyadong nakakahiya kung may maibalita. Nang marinig na nakakuha si Yang Kai ng 1-toon spirit pill reward para sa pagpapakain sa dakilang general, nabuo ang maliit na bibig ni Daiyu isang magandang bilog. Ang pangunahing dahilan ay dahil kailangan niyang ibalik ang heaven-opening pills ni Daiyu, kailangan niyang ipaliwanag ang pinagmulan ng mga table tasks. Bukod dito, marami itong natulungan sa kanya. Una,
Sinagot niya ang marami sa kanyang mga tanong ng librero pagkatapos, dinala niya siya sa palengke at pinahiram siya ng pera para ibili siya ng isang set ng mga tools sa panghuhuli ng insekto. Ngayon, nang mabalitaan niyang may nangyari sa kanya, dali-dali siyang pumunta para magtanong tungkol dito. Dahil tinrato siya nito ng taos-puso, ayaw ni Yang Kai na magsinungaling sa kanya. Higit sa lahat, hindi may tatago magpakailanman ang bagay na ito. Dati, nang dinala ni Yang Kai si General Si Chen para hulihin ang mga insektong iyon, kakaunti ang nakakita na si General Si Chen ay nagbigay ng spirit pill, kaya walang itinatago si Yang Kai. Iyon ang nangyari, nagkibit balikat si Yang Kai. Talaga, hindi pa rin naglakas loob si Daiyu na maniwala. Nandito na siya sa loob ng napakaraming taon at hindi pa niya nakita ang pangkalahatang pakikitungo sa sinuman ng napakahusay. Hindi ka naniniwala sa akin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, makikita mo sa iyong sarili. Tama, mayroon ka bang blue flame silkworms? Walang malay na tumango si Daiyu. Nahuli ako ng 2 ngayong buwan. Ibigay mo sa akin. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay. Ibinigay ni Daiyu ang kanyang kahon na gawa sa kahoy kay Yang Kai. Agad na lumabas si Yang Kai at sumipol ng malakas. Pagkatapos, tumalikod siya at bumalik sa bahay. Sandali, hindi nagtagal, ang labas ng pinto ay napuno ng gintong liwanag. Ang dakilang general na si Chen ay bumalik sa kanyang kalahating tao na taas at hinarangan ang pinto, sumilip sa loob, para makita kung ano ang nangyayari. Tanga na manok, pumasok ka. Bibigyan kita ng makakain. Pagkatapos ng isang buwang pagtambay, naging pamilyar na si Yang Kai sa general at hindi na kailangang maging maingat gaya ng dati. Sa kabilang banda, nabigla si Daiyu, sa takot na magagalit si General Si Chen, ngunit nang tumingin siya sa paligid, talagang pumasok si General Si Chen at tila hindi niya pinansin ang paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni Yang Kai, dahilan upang namangha. Binuksan ni Yang Kai ang wooden box at naglabas ng 2 blue flame silkworms. Hindi tumanggi ang general at kinain sila ng 2 kagat. Pagkatapos, inihilig niya ang kanyang ulo at tinitigan ang Daiyu gamit ang isang mata. Nakaramdam si Daiyu ng hindi komportable na tinatitigan. Little Daiyu, ayos lang. Hindi mo siya kailangang iwasan. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay. Ibinuka ng general ang kanyang bibig at iniluwa ang isang bola ng gintong liwanag. Nang mawala ang gintong liwanag, hawak ni Yang Kai ang 2 heaven opening pills sa kanyang kamay. Ipinagmamalaki niya ang mga ito sa Daiyu. Nang makita ng sarili niyang mga mata ang eksenang ito, napatulala si Daiyu. Ginamit talaga ni Yang Kai ang 2 blue flame silkworm para makakuha ng 2 heaven opening pills mula sa Great General. Ayan, maglaro ka mag-isa. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Tumalikod ang general at naglakad palabas ng pinto sabay indayog ng matabang kwitan. Paano? Paano mo nagawa iyon? Pagkaraan ng mahabang panahon, si Daiyu ay bumalik sa kanyang katinoan at hindi makapaniwalang tumingin kay Yang Kai. Paano ko malalaman? Alam ni Yang Kai na nakipag-away siya dito at nauwi sa ganito. Hinaplos niya ang kanyang baba at sinabing, baka mas gusto ako ng tanggang manok na iyon. Hindi siya masyadong naniwala sa sarili niyang mga salita. Sa anumang kaso, mayroon akong pera upang ibalik sa iyo. Uminom si Yang Kai ng isa pang 30 spirit pills, kasama ang 2 kakabili pa lang niya, at inilagay lahat sa mga kamay ni Daiyu. Kinuha ni Daiyu sila sa pagkataranta. Tila nabigla siya at hindi na siya makabalik sa katinoan sa loob ng mahabang panahon. Hanggang sa iwinagayway ni Yang Kai ang kanyang kamay sa kanyang harapan ay nabawi niya ang kanyang paningin. Pupunta ka ba sa palengke? Ano ang gagawin mo doon? Bibili ako ng ilang 100 refined incense. Hindi ba't 2 lang ang binili mo noong huling beses? Bumalik si Daiyu sa katinoan bago siya matapos magsalita. Naubos mo na silang lahat. Tawa ng tawa si Yang Kai. Sa palagay mo, saan pa ako nakakuha ng napakaraming spirit pills? Bago ito, isinama ko ang dakilang general upang walisin ang lahat ng mga halamanan sa loob ng 100 kilometrong radius. Ang 2 kahon ng 100 refined incense ay matagal nang nawala. Kung hindi siya kumuha ng 1 kahon mula kay Old Fang, talagang hindi siya makakatagal hanggang sa katapusan ng buwang ito. Intindihan naman agad ni Daiyu ang kanyang plano. Gusto mong kunin ang general para manghuli ng mga insekto tulad ng dati. Pinagsalikop ni Yang Kai ang kanyang mga kamay. Ito ay isang mahusay na paraan upang kumita ng pera. Walang dahilan para hindi ito gamitin. Saglit na nag-isip si Daiyu bago sinabing, ngunit naisip mo ba ito? Kung gagawin mo iyon, maaari kang makasakit ng damdamin ng maraming tao. Hindi na niya kailangang paalalahanan siya. Alam na alam ni Yang Kai na nakasakit na siya ng maraming tao. Ngumisi siya. Edi sige. Hanggat may heaven opening pills, ano ang dapat katakutin? Dahan-daw ang umiling si Daiyu. Hindi tama yan. Kung talagang na-offend mo ang napakaraming tao,
hindi ka makakatuloy sa servant house. Ang mga taong iyon ay hindi maglalakas loob na sumalungat sa general. Siguradong susundan ka nila. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga braso. E ano, sa tingin mo ba natatakot ako sa kanila? Pinandilatan siya ni Daiyu ng mata. Kung may tiwala ka sa akin, bakit hindi mo pakinggan ang ideya ko? Magpatuloy ka, lumingon sa kanya si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, siya ay nanirahan dito sa loob ng 1,000 taon. Dapat mas marami siyang alam kaysa sa kanya. Kinawian siya ni Daiyu ng kamay. Yumuko si Yang Kai at agad na naramdaman ang halimuyak ng mga orchid. Nagliwanag ang mga mata ni Yang Kai habang nakikinig. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng Daiyu. Siyempre, may nagmumungkahi lang ako sa'yo. Maaari kang magpasya kung ano ang gagawin. Pero kahit saan ka man, ang pagkain mag-isa ay laging nakaka-attract ng selos. Hinaplos ni Yang Kai ang kanyang baba at tumango. Magandang ideya iyon. Ito ay magliligtas sa akin ng maraming problema. Ibig sabihin pumayag ka. Siyempre, bakit ako hindi? Seryosong tumango si Yang Kai. Kakainin ko ang karne at mag-iiwan ng sopas para sa kanila. At saka, yun naman ang nararapat sa kanila. Higit pa sa pinakain nila sa general. Baka marami sa kanila ang magpasalamat sa iyo. Napangiti si Yang Kai. Hindi mahalaga. Gagawin namin ang sinabi mo. Pero sa ganitong paraan, kailangan pa rin nating pumunta sa palengke. Hindi na kailangang bumili ng napakaraming 100 refined incense. Siya nga pala, Daiyu, may mga blue flame silkworm sa Fire Spirit Land. Paano ang iba pang mga Spirit Land? Sinabi ni Daiyu, masyado kang mabilis. Sasabihin ko lang sana ito sa iyo. Ang mga puno ng prutas sa iba pang mga Spirit Lands ay natural na mangganganak ng ilang kakaibang insekto, ngunit hindi ko alam kung ano ang lasa ng general. Maaari kang pumunta sa palengke at bumili ng ilan para subukan. Kailangan iyan ng malaking puhunan. Tumingin si Yang Kai kay Daiyu na may nagbabagang mga mata. Daiyu, kailangan mo akong tulungan. Tinapan siya ni Daiyu bibig at ngumiti. Dahil ginawa ko ang mungkahi na ito, natural na tutulungan kita. Ngunit, lumapit siya kay Yang Kai at hinigit ito sa balikat. Brother, kapag nagtagumpay ka sa hinaharap, huwag kalimutang tulungan ang iyong kapatid na babae. Marshall Peak, Kabanata 3854. Pinagmumulan ng kita. Natawa si Yang Kai at hinakbayan siya. Pagkatapos nating kumita ng pera, hahatiin natin ang kita. Ibinaling ni Daiyu ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Alisin mo ang iyong mga kuko. Matapos maingat na pag-usapan sa silid at kumpirmahin ang dibisyon ng paggawa, kinuha ni Yang Kai ang 1,000 heaven opening pills na hiniram niya sa Daiyu at dumiretso sa Market Square. Hindi nagtagal pagkaalis ni Yang Kai, kumalat ang isang balita sa servant room. Mamatay, maari mong ipagpalit ang 2 blue flame silkworm sa isang heaven opening pill. Nagdulot ito ng kaguluhan sa silid ng tagapaglingkod. Sa isang iglap, hindi mabilang na tao ang sumugod sa tirahan ng Daiyu. Kailangang malaman na kapag ang mga tao ay anak sa dakilang general, karaniwan nilang pinapakain siya ng 3 o 4 na blue flame silkworms bago sila gantimpalaan ng dakilang general ng isang spirit pill. Ito ay kung sila ay mapalad. Kung sila ay malas, hindi sila papansinin ng dakilang general kahit gaano pa nila siya pinakain. Ngunit ngayon, hanggat nakahuli sila ng 2 blue flame silkworms, tiyak na makakakuha sila ng heaven opening pill mula sa Daiyu. Gaano man kakita ang deal na ito, natural silang mag-aagawan para dito. Bukod dito, ang mga odd job na manggagawa ay mananatili sa halamanan sa loob ng 1 buwan at mas marami o mas kaunti ang nakakahuli ng ilang mga insekto bawat buwan. Bagamat hindi nila alam kung ano ang ginagawa ng Daiyu, matapos kumpirmahin ang katumpakan ng balita at makitang may ipinagpalit ang 2 blue flame silkworm para sa isang heaven opening pill, isang mahabang pila ang nabuo sa harap ng pinto ng Daiyu. Kababalik lang ng lahat mula sa taniman, kaya sinong walang insekto sa kamay. Maganda ang relasyon ni Daiyu sa iba pang mga katulong sa silid ng handyman at mayroon pang ang ilang tinatawag na malalapit na kapatid na babae, kaya sa sandaling ito, natural na hindi siya nagsisikap na magtanong tungkol sa bagay na ito, ngunit ang bagay na ito ay nauugnay sa mga interes ng siya at si Yang Kai, kaya paano niya masasabi ang anuman. Ngumiti lang siya at nanatiling tikom ang labi. Ilang tao lamang ang tumingin sa mataong tagpo at nagpahayag ng nag-iisip na mga ekspresyon. Sa kabilang panig, pagkarating ni Yang Kai sa servant market, dumiretso siya sa tindahan na nagbebenta ng pure wood box at 100 refined incense. Gumastos siya ng 10 heaven opening pills para bumili ng 2 kahon ng 100 refined incense. Ayon sa kanyang orihinal na plano, gagamitin niya ang daan-daang heaven opening pills na nakuha niya para bumili ng 100 refined incense. Pagkatapos ng lahat, dadalhin niya si General si Chen upang manghuli ng mga insekto sa hinaharap,
kaya ang pagkonsumo ng insenso ay magiging mahusay. Gayunpaman, pagkatapos makinig sa mungkahi ni Daiyu, nalaman niyang mas maganda ang mungkahi nito. Kung gagawin niya ang kanyang binalak, hindi lamang siya makakasakit ng maraming tao, ngunit ang kahusayan ay mababa rin. Ngayong binili na niya ang Daiyu ng Jade Flame Silkworms mula sa mga katulong, makakatipid siya ng oras at pagsisikap at hindi na niya kailangang saktan ang sinuman. Alam man ng iba ang katotohanan sa kinabukasan, iisipin na lamang nila na siya ay mapalad na pinahahalagahan ng general at hindi magdaramdam sa kanya. Gaya ng sinabi noon ng Daiyu, mula noong sinaunang panahon, walang magandang wakas para sa mga kumakain ng mag-isa. Masasabi pa nga na sa pamamaraan ni Daiyu, malamang na mas malaki ang kanyang kita. Gayunpaman, kahit na hindi niya kailangang bumili ng insenso ng maramihan, kailangan pa rin niyang magtabi ng 2 kahon bilang backup. Pagkatapos umalis sa tindahan, naglakad-lakad si Yang Kai sa palengke. Nais niyang maghanap ng isang lugar upang magtayo ng isang stall, ngunit pagkatapos maglakad-lakad, nakita niya na ang magagandang lugar ay kinuha ng iba. Ang mga natitira ay nasa mga sulok, hindi kapansin-pansin. Matapos tumayo sa pwesto at mag-obserbo sandali, dumiretso si Yang Kai sa isa sa mga stall, inabot, at iniabot ang 3 heaven opening pills. Binata ang may-ari ng stall. Nagtataka siyang tumingin kay Yang Kai at nagtanong, "Brother, ano ang gusto mong bilhin?" "Gusto kong bilhin ang stall mo." Kinawayan ni Yang Kai ang heaven opening pills sa kanyang kamay at sinabing, "Ilagay mo ang iyong mga gamit at ibigay mo sa akin ang iyong stall. Iyong 3 spirit pills ay sa iyo." Saglit na bulong ng binata sa sarili bago masayang niligpit ang mga sari-saring gamit sa kanyang stall. "Iwan mo na rin yung signboard mo. Iyon na ang lahat." Ngumiti ang binata at ininom ang 3 heaven opening pills. Sa isang kisap mata, sumiksik siya sa karamihan at hindi nagtagal ay nawala. Ang mga may-ari ng stall sa kaliwat kanang sulyap ay may kakaibang ekspresyon. Ilang taon na silang nandito at wala pang nakitang bumili ng stall. Walang namamahala sa mga stall dito at ito ay palaging first come, first served basis. Umupo si Yang Kai kung saan naroon ang binata, kinuha ang signboard, at pinunasan ang mga salita dito. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang piraso ng uling mula sa lupa at, pagkatapos mag-isip sandali, itinaas ang kanyang kamay at nagsulat ng isang linya ng mga salita sa signboard. Pagkatapos ay idinikit niya ang signboard sa tabi ng stall at nagbukas para sa negosyo. Ang may-ari ng stall sa kaliwa ay isang matanda. Nang tumingin siya, hindi niya napigil ang tumawa. Nang makita niyang napakabukas palad ni Yang Kai, akala niya ay gumagawa siya ng isang malaking negosyo, ngunit sinong mag-aakala na ang signboard ay talagang nagsasabi na siya ay bumibili ng mga insekto mula sa mga puno ng prutas sa mga taniman. Alam din ng matanda na may mga insekto sa bawat halamanan, ngunit hindi ito masyadong kapaki-pakinabang. Sa normal na mga pangyayari, sila ay mahuhuli at madudurog hanggang sa mamatay. Hindi niya alam kung bakit binibili ng binatang ito ang mga insektong ito. Gayunpaman, siya ay masyadong tamad upang bigyang pansin ang negosyo ng ibang tao. Umiling-iling, hindi na niya pinansin si Yang Kai at tumutok sa sarili niyang negosyo. Kalahating araw nang nakaupo doon si Yang Kai. Sa simula, handa na siyang lumabas, ngunit pagkatapos ng kalahating araw, bagaman maraming tao ang huminto upang manood, ni isa ay walang dumating upang magtanong sa kanya. Ito ay nagparamdam sa kanya na medyo hindi makapagsalita. Sa pag-iisip muli, bigla niyang naintindihan. Hindi lahat ng spiritual land ay may dakilang general na si Chen. Ang tandang manok ng Fire Spirit Land ay isang alagang hayop ng Earth Protector Master at nagkataong mahilig kumain ng Blue Flame Silkworms, kaya ang mga tagapaglingkod ng Fire Spirit Land ay may ugali na mangolekta ng mga insekto. Dapat ding nangongolekta ng mga insekto ang mga tagapaglingkod ng iba pang spiritual lands, ngunit tiyak na hindi nila ito iingatan. Matapos itong maunawaan, lihim na sumimangot si Yang Kai. Kung ito ang kaso, hindi gagana ang kanyang plano. Sa oras na ito, isang mahiyain na boses ang tumunog. "Paumanhin, brother, anong klaseng insekto ang binibili mo?" Tumangala si Yang Kai at nakita ang isang maliit na batang babae na nakatayo sa harap ng kanyang stall. Ang batang babae ay may mga maislan na katangian at ilang pekes sa dulo ng kanyang ilong. Nang magtama ang kanilang mga mata ay bahagyang namula ang mukha ng dalaga. Sa wakas, may dumating para magtanong. Nagulat si Yang Kai at sinabing, "Mga insekto na tumutubo sa mga puno ng prutas, mayroon ka ba?" Umiling ang batang babae. "Wala ako. Wala ka sa kanila." Halos magmura si Yang Kai, ngunit nang makita kung gaano siya kadaling matakot, hindi niya ito nakayanan at ngumiti. Kung gayon, mangyaring magpatuloy. Ang batang babae ay hindi umalis at nakatayo roon na nag-aalangan ng ilang sandali bago nagtanong. "Paano mo ito binibili?"
Dahil walang magawa at bihirang may magtanong, casual na sumagot si Yang Kai. 4 na insekto kapalit ng Heaven Opening Pill. Ang mga tagapaglingkod ng Fire Spirit Land ay nakipag-usap sa Daiyu para ipagpalit ang 2 insekto sa isang tableta. Ang presyo ng iba pang mga spiritual lands ay tiyak na hindi magiging pareho. Sa sandaling sinabi ito, bago makapagsalita ang batang babae sa harap ng stall, ang matandang lalaki sa tabi niya ay nagmulat ng kanyang mga mata at lumingon kay Yang Kai. Binata, ano ang sinabi mo? 4 na insekto kapalit ng Heaven Opening Pill. Isang insekto at isang tableta, ngunit gusto ko silang buhayin. Hindi pa rin makapaniwala ang matanda at tumingin kay Yang Kai ng may kain na hinala. Kung tutusin, napakaraming taon na siyang nandito at wala pang nakitang gumamit ng Heaven Opening Pill para ipagpalit sa mga walang kwentang insekto. Saglit lang, may kaibigan akong may insekto, tatawagan ko siya. Habang nagsasalita ang may pekas na dalagita, naglabas siya ng kampana at marahang inalog. Tumigil ang gilid sa pagnenegosyo at tumingin na lang ng may interes, na parang gusto niyang kumpirmahin kung totoo nga ba ang mga bagay tulad ng sinabi ni Yang Kai, na 4 na insekto ang maaaring ipagpalit sa Heaven Opening Pill. Hindi nagtagal, isang batang babae na nasa early 20s ang pumisil lumabas mula sa karamihan at tumingin sa may pekas na batang babae. Little Mo, may bumibili ng mga insekto. Itinuro ng batang babae na nagngangalang Little Mo si Yang Kai at sinabing, siya iyon, gusto niyang bumili. Elder Sister Zuping, maaari mo siyang tanungin mismo. Nakakunot ang noo ni Yu Zuping habang nakatingin kay Yang Kai at pagkatapos ay sa karatula sa tabi nito upang matiyak na wala itong nakikita bago magtanong. Paano mo gustong bilhin ang mga ito? 4 na insekto para sa isang Heaven Opening Pill. Iminuwestro ni Yang Kai ang kanyang kamay. Bagamat natutunan na niya ito mula sa mensahe ni Little Mo, nang marinig niya ito sa sarili niyang mga tenga, nahirapan pa rin siyang paniwalaan. Hindi niya talaga alam, ano ang mali sa taong ito, aktwal na gumagamit ng isang Heaven Opening Pill para bumili ng ganito. Dahil ba sa napakaraming Heaven Opening Pills ay masusunog ang kanyang kamay. Gayunpaman, dahil ginawa niya ito, dapat ay mayroon siyang mga dahilan. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, naglabas siya ng isang kahon na gawa sa kahoy at ibinigay kay Yang Kai. Tinanggap ito ni Yang Kai at winalis niya ito gamit ang kanyang Divine Sense bago marahang tumango. 11 insekto, and, ito ba ay Blue Water Silkworms? Oo. Ang numero ay hindi sapat, ngunit bibilangan ko itong 12 para sa 3 Heaven Opening Pills. Habang nagsasalita si Yang Kai, inihagis niya ang Blue Water Silkworm sa kanyang wooden box. Nang ibalik niya ang kahon, iniabot din niya ang 3 Heaven Opening Pills. Ito ang una niyang utos, kaya bale medyo mapagbigay siya. Matapos matanggap ang mga table tasks, natigilan sina Yu Zuping at Little Mo. Sa wakas ay nakumpirma nilang ginagawa talaga ng binata ang nakasulat sa karatula. Ito ay isang hindi inaasahang kapalaran. Nahuli lang ni Yu Zuping ang ilang Blue Water Silkworms dahil sa inip para magpalaki para masaya. Pagkatapos ng lahat, walang gaanong magagawa bilang isang odd job worker. Sino ang nakakaalam na ito ay talagang magdadala sa kanya ng kaunting kita? Ang kanyang pagkabigla ay tumagal lamang ng ilang sandali bago agad naamoy ni Yu Zuping ang bango ng magagandang benepisyo mula sa transaksyong ito at nagmamadaling nagtanong. Brother, ilang Blue Water Silkworms ang gusto mong bilhin? Gusto ko kasing dami mo, walang limitasyon. Nakangiting sabi ni Yang Kai. Tapos sasama ka pa sa susunod na buwan. Siyempre. Naiintindihan ko, mariing tumango si Yu Zuping. Pagkatapos, kapag nagbukas ang plaza ng lungsod sa susunod na buwan, hahanapin kita dito. Sa wakas ay nakabawi si Yang Kai at naunawaan kung ano ang kanyang pinaplanong gawin. Palihim niyang pinagalitan ang sarili sa pagiging tanga. Ang alam lang niya ay umupo dito at maghintay ng mga taong darating para bumili, ngunit hindi niya alam kung paano magsanay ng isang ahente. Ang mga odd job na manggagawa ng ibang spiritual lands ay hindi nakaugalian na manghuli ng mga insekto at mag-ingat sa kanila. Kung hindi niya sila bibigyan ng ilang mga benepisyo, saan manggagaling ang mga insekto? Itong babaeng kaharap niya ay may ganitong uri ng pag-iisip at ganitong uri ng intensyon, kaya siya ay nakikipagtulungan sa kanya. Sige, ngumiti si Yang Kai at tumango. Pwede ko bang malaman ang pangalan ni brother? Junior Sister Yu Zuping. Iniulat ni Yang Kai ang kanyang pangalan. Sinabi ni Yu Zuping, kaya si brother Yang. Hindi dapat taga-water spiritual land si brother Yang, at ito ang unang beses na nagkita kami, kaya hindi namin lubos na kilala ang isa't isa. Paano kung darating ako sa susunod na buwan at hindi ko mahanap si brother? Sabi ni Yang Kai, talagang sasama ako. Umiling si Yu Zuping. Hindi garantiya ang mga salita. Tumingin si Yang Kai sa kanya ng may interes. Kung gayon,
Ano ang gagawin mo, may mungkahi ka baka? Marshall Peak, Kabanata 3855. Nagawa mo na. Brother, paano kung bibigyan kita ng 30 heaven opening pills bilang deposito? Malinaw na may plano na si Yu Zuping sa isip at sinabing. Siyempre, maaari rin akong magbigay ng isang bagay kay brother bilang collateral para hindi na mag-alala si brother na hindi ako pupunta rito pagkatapos matanggap ang spirit pills. Tumawa si Yang Kai at sinabing. Oo naman, ano ang gusto ni junior sister bilang collateral? Iniunat ni Yu Zuping ang kanyang kamay at hinawakan ang hangin, dahilan upang lumitaw ang isang mahabang espada sa kanyang palad. Ibinigay niya ito kay Yang Kai at sinabing, gagamitin ko ito bilang collateral. Inabot ni Yang Kai at ibinigay ito, pinitik ang kanyang daliri sa talam. Isang malinaw at malambing na sigaw ng espada ang umalangaw habang ang talam ay walang humpay na tumutunog. Tumanggo siya, magandang espada, kukunin ko. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa kanyang space ring. Hindi alam ni Yang Kai ang halaga ng espadang ito, ngunit naiisip niya na halos kapareho ito ng 30 heaven opening pills. Bilang resulta, kapag nagbukas ang merkado sa susunod na buwan, siya at si Yu Zuping ay tiyak na pupunta dito upang magkita, na ginagarantiyahan ang kanilang transaksyon. Uminom ng 30 heaven opening pills at iniabot ang mga ito sa kanya, nagliwanag ang magagandang mata ni Yu Zuping. Maraming salamat, brother. Pagkatapos ay magkikita tayong muli sa susunod na buwan. Lumingon siya sa kanyang kasama, tinawag niya. Little Mo, tara na. Nagmamadaling umalis ang dalawa sa palengke at dumiretso sa Water Spirit Land. Hindi itinago ng dalawa ang kanilang pag-uusap sa iba kaya naman nakita ito ng mga may-ari ng stall sa kaliwat kanan. Wala ni isa sa kanila ang mga hanggal, kaya pagkaalis ni Yu Zuping, ang matandang lalaki sa kaliwa ay nagsabi. Little brother, ang babaeng iyon ngayon ay dapat mula sa Water Spirit Land. Ang Old Master na ito ay mula sa Earth Spirit Land. Mayroon ding mga insekto, sa taniman ng Earth Spirit Land, iniisip ko kung maaari tayong magtulungan. Ako ay mula sa Metal Spirit Land. Lumapit din ang may-ari ng stall sa kanan, namumula ang mukha. May kilala din akong kaibigan mula sa Wood Spirit Land, gusto mo bang tawagan siya? Makalipas ang isang oras, inayos ni Yang Kai ang kanyang stall at umalis. Bagamat hindi siya nakatanggap ng maraming insekto sa paglalakbay na ito, 11 lamang sa kanila ang naibenta sa kanya ni Yu Zuping, isang landas ang nabuksan. Ang natitira na lang ay maghintay para sa susunod na buwan na magkita. Nakita na ni Yang Kai ang isang malaking bilang ng heaven opening pills na lumiligid patungo sa kanya. Pagbalik sa nayon kung saan matatagpuan ang bahay ng handyman, nakita ni Yang Kai ang mahabang pila sa harap ng bahay ni Daiyu mula sa malayo. Dahil alam niyang magiging maayos ang kanyang plano, masayang ngumiti si Yang Kai. Palihim na lumapit ang isang figure. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita si Old Fang na may nakakabigay puri ng ngiti. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at sinabing, brother, nakabalik ka na. Oo, casual na sagot ni Yang Kai. Anong problema? Ayos lang. Ngumiti ang Old Fang at sinabing, brother, kung libre ka, bakit hindi ka pumunta sa lugar ko para makipag-chat? Maraming taon na akong nag-iipon ng masasarap na alak, at sa wakas ay mabubuksan ko na ito ngayon. Walang lasa ang uminom ng mag-isa, kaya iniisip ko kung gagawin mo sa akin ang karangalan. Nag-cross arm si Yang Kai at tumingin sa kanya na may kalahating ngiti. Inumin. Hindi ako interesado. Tsaka naalala ko may nagsabi na magpanggap na lang tayo na hindi pa tayo nagkikita. Inabot ni Old Fang at sinampal ang sarili. Mapait na sabi niya. Naguguluhan ako noong mga oras na iyon. Brother, huwag mong isapuso. Hindi madali para sa amin na makilala ang isa't isa sa malawak na mundong ito. Bigyan mo lang ako ng mukha at tanggapin mo ito bilang paghingi ng tawad. Nag-aalangan pa si Yang Kai, ngunit hinawakan na ni Old Fang ang braso ni Yang Kai at hinayla siya patungo sa kanyang bahay. Sinabi niya, brother, isa kang master. Huwag masyadong isapuso, sabi ni Yang Kai sa mahinang boses. Uminom ka lang, wag mo akong hilahin ng ganyan. Hindi tama iyon. Okay. Hindi kita hihilahin ng ganyan. Patuloy na tumango si Old Fang at yumuko. Sinundan ni Yang Kai si Old Fang papasok sa kanyang bahay at isinara ang pinto. Mahiwagang kinuha ni Old Fang ang isang garapon ng alak at inilagay ang 2 plato ng mga spirit fruit sa mesa. Siya pagkatapos ay umupo sa tapat ng Yang Kai. Binuksan niya ang selyo at ang silid ay agad na napuno ng masaganang amoy ng alak. Magalang na pinunan ni Old Fang ang tasa ni Yang Kai at pagkatapos ay pinunan ang sarili niya. Itinaas niya ang kanyang tasa at sinabing, karangalan ko na makilala si Brother Yang sa Fire Spirit Land na ito. Hayaan mo munang i-toast ang elder brother na ito.
Itinaas niya ang kanyang ulo at ibinaba ang laman ng kanyang tasa. Sumulyap si Yang Kai sa kanya at ibinaba rin ang sarili niyang tasa. Hindi niya maiwasang ma-refresh ang pakiramdam. Masarap ang alak. Ito ay malambot at mayaman. Isang nasusunog na sensasyon ang bumangon mula sa kanyang tiyan na nagparamdam sa kanya na mainit at magaan. Patuloy na pinupuno ni Old Fang ang tasa ni Yang Kai at nakangiting sinabi. Ang matandang ito ay nagtago ng garapon ng alak na ito sa loob ng 800 taon. Noon, nakolekta ko ang pinakamahalagang materyales mula sa aking mundo at gumastos ng maraming pera at lakas tao. Mayroon lamang 3 garapon sa kabuuan. Ang isa ay lasing nang ang matandang ito ay nagtakdang pumunta sa mundong ito. Ang isa ay ibinigay kay Steward Chow. Ito ang huling garapon sa mundong ito. Masarap ang alak, puri ni Yang Kai. Mabuti naman. Inom pa. Ang mukha ni Old Fang ay kumikinang. At ang mga espiritong bungang ito. Ang matandang ito ang nagdala sa kanila mula sa kanyang mundo. Palagi ko itong iniingatan at hindi ko kayang kainin ang mga ito. Bagamat ang mundo sa labas ng mundong ito ay kahanga-hanga, tiyak na hindi mo mahahanap ang mga bagay na ito. Tumanggo si Yang Kai at pumitas ng isang bangkos ng parang ubas na berry upang kainin. Habang kumakain at umiinom, walang katapusang nagsasalita si Old Fang. Alala niya ang kanyang nakaraan na kaluwalhatian at hinagpis ang kanyang kasalukuyang kahabag-habag na sitwasyon. Saglit na namumuo ang kalungkutan sa kanyang puso. Hindi siya nakaimik at tumulo ang mga luha niya. Hindi nakatiis si Yang Kai at sinabing, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo lang. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Nakakainis. Pinunasan ni Old Fang ang gilid ng kanyang mga mata at sinabing, si Brother Yang ay talagang walang masyadong sasabihin. Gusto ko lang makita kung matutulungan ni Little Brother si Brother. Paano kita matutulungan? Nakangiting tumingin sa kanya si Yang Kai. Alam mo, 2 buwan pa lang ako dito. Daan-daang taon ka na rito. Kung tulong ang pag-uusapan, ako ang nangangailangan ng tulong mo. Ikinaway ni Old Fang ang kanyang kamay. Hindi nakadepende sa edad ang ambisyon. Daan-daang taon na akong nandito at hindi pa nakakagawa ng pangalan para sa sarili ko. Pero Little Brother, nakagawa ka ng earth-shattering sa sandaling dumating ka. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Casual na naghagi si Yang Kai ng spirit fruit sa kanyang bibig at masayang kumain. Naningkit ang mga mata ni Old Fang. Nagngangalit ang kanyang ngipin at hindi nagpatalo sa paligid ng bush. Nakikita niya na kapag nagpatuloy siya sa pagtatalo ng ganito, siya ang palaging pasibo. Dumiretso siya sa punto. Nasa labas si Miss Dayu ay nangongolekta ng Blue Flame Silkworms. 2 Blue Flame Silkworms ay maaaring ipagpalat sa isang heaven opening pill. Ganoon ba? Napakurap si Yang Kai. Pagkatapos ay bilasan mo at ibenta ang mga ito. Ito ay isang magandang bagay. Hininaan ni Old Fang ang kanyang boses. Nakita ko siyang pumasok sa kwarto mo noon at lumabas lang pagkatapos ng mahabang panahon. Matalino at makapangyarihan ang iyong master na ito. Hindi kakaiba sa isang babae na magkagusto sa akin. Nagnganga ang mga ngipin ng Old Fang. Sinabi mo na binigyan ka ng dakilang general ng maraming heaven opening pills. Medyo maswerte ako. Gusto ako ng dakilang general. Iiyak na si Old Fang. Brother, noong una kang pumasok sa taniman, ako ang nagturo sa iyo kung paano mag-alaga ng mga punong namumunga. Hinayaan kitang magsanay sa sarili kong taniman. Wala kang pure wood box at 100 refined incense, kaya pinahiram ko sila ng librere. Hindi ba binigyan ka ng heaven opening pill ng dakilang general ng gantimpalaan kanya? Tiningnan siya ni Yang Kai mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ibinuka ni Old Fang ang kanyang bibig ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Makalipas ang mahabang panahon, napabuntong hininga siya. Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Malas naman ang old master na ito. Wala akong masyadong pag-asa sa buhay na ito. Sa isang iglap, tila tumanda na siya ng husto. Tumawa si Yang Kai at tinapik siya sa balikat. Kahit ano pa, kailangan ko pa ring magpasalamat sa isang buwan mong pagtuturo. Kuripot kang tao, pero sa pangkalahatan, hindi ka masama. Gulat na tumingin sa kanya si Old Fang. Pumunta at tulungan si Little Dayu mamaya. Sa tingin ko medyo abala siya. Ngumiti si Old Fang at hinawakan ang kamay ni Yang Kai. Parang gusto niyang gantihan siya ng katawan niya. Brother, hinding-hindi makakalimutan ng brother na ito ang iyong kabaitan. Kung may kailangan ka sa hinaharap, tawagan mo lang ako. Hindi naman hihingi ng sobra ang brother na ito. Kapag kumita si Little Brother, bigyan mo lang ako ng mga benepisyo. Ako mauna ka na. Dahan-dahan ka lang uminom. Pagkasabi nito ay tumakbo siya palabas ng pinto nang hindi maisip na liksi. Pinunasan ni Yang Kai ang kanyang mga kamay sa kanyang damit at nagpatuloy sa pagupo. Hindi siya bumalik hanggang sa maubos niya ang banga ng alak at espiritong prutas. Sa gabi, ang bahay ni Yang Kai ay napuno ng gintong liwanag.
Itinaas ng dakilang general ang kanyang ulo at ibinuga ang kanyang dibdib, umaasa ng may pagmamataas. Tumayo si Yang Kai sa harap niya at pinakain siya ng blue flame silkworms. Si Old Fang and Dai Yu ay nakatayo sa gilid, pigil ang hininga at kinakabahang nanonood. Sa tuwing magpapakain siya ng isang dosenang insekto, iniaabot ni Yang Kai ang kanyang kamay sa dakilang general. Pagkatapos, ang dakilang general ay maglalabas ng gininto ang liwanag mula sa kanyang bibig. Hindi alam ni Yang Kai kung ilang beses niyang inulit ang prosesong ito, ngunit matapos ang lahat ng mga insekto sa kanyang kamay ay pinakain, ang dakilang general ay dumighay at dahan-daang naglakad palabas ng silid. Natuklasan ni Yang Kai na ang gana ng manok na ito ay hindi kasing liit ng inaakala niya. Isang ilusyon lamang na puno ito pagkatapos kumain ng isang dosenang insekto sa taniman. Ang tiyan nito ay parang hukay na walang kailaliman. Gaano man karaming mga insekto ang naroon, maaari itong kainin lahat. Matapos isara ang pinto at buksan ang restriction, nilunok ni Old Fang ang kanyang laway at hindi maiwasang magtanong. Paano? Ilan? Hindi pa siya nakakita ng napakaraming heaven-opening pills sa kanyang buhay. Ngayon ay isang pagbubukas ng mata. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala na napakabuti ng dakilang general. Sinubukan niyang pakainin ang dakilang general ng ilang insekto, ngunit ang dakilang general ay kumain lamang ng ilang insekto at hindi siya ginantimpalaan ng kahit isang pil sa pagbubukas ng langit. Mas maganda ang sitwasyon ni Dai Yu. Kumain siya ng 5 insekto at tumanggap ng isang heaven opening pill, na normal. Si Yang Kai lang, ang ratio ng mga insektong pinakain niya sa heaven opening pills ay isa sa isa. Sa ilalim ng nagbabagang mga tingin ng dalawa, tiningnan ni Yang Kai ang space ring sa kanyang kamay gamit ang kanyang divine sense bago tumangala sa kanila at tumawa. 1,400. Hindi maiwasan ni Yang Kai na magtaka kung ilang heaven opening pills ang mayroon ang tandang manok na iyon. Kung basta-basta lang siyang mabibigyan nito ng 1,400, hindi ba't higit pa rito? Gayunpaman, ang mga bagay na iyon ay ibinigay dito ng Master One, kaya maliban kung gusto nito, ang sinumang maglakas loob na magnakaw ng mga ito ay tiyak na hindi magkakaroon ng magandang wakas. Nang marinig ang numerong ito, kahit na nakahanda sa isip ang Dai Yu, hindi niya napigil ang takpan ng kamay ang kanyang bibig, kumikislap ang kanyang magagandang mata. Lalong nasasabik si Old Fang nang lumingon siya kay Yang Kai at sinabing, "Little brother, nakakuha ka ng ginto, nakakuha ka ng ginto." Siya at ang Dai Yu ay nanatili sa servant room na ito ng medyo matagal at nakakita na ng maraming katulong na dumarating at umalis, ngunit wala sa kanila ang naging katulad ni Yang Kai, na nakakuha ng napakaraming heaven opening pills sa loob lamang ng 2 buwan. Kahit na nakaipon na siya ng ilang daang taon, hindi pa rin siya magkakaroon ng ganito karami. Isa lamang itong himala, ngunit kung pag-uusapan, lahat ito ay salamat sa kakaibang saloobin ng dakilang general kay Yang Kai. Wala pang ibang lingkod ang pinakitunguhan ng dakilang general. Marshall Peak, Kabanata 3856. Ibahagi ang mga kita. Ang mesa ay puno ng Kaitian pills, na nakakasilaw sa 3 tao sa silid. Pagkatapos ng negosyo, ang natitira ay hatiin ang mga samsam. Ito ay isang kapanapanabot na sandali. Tiningnan ni Yang Kai ang 2 tao sa kanyang kaliwa at kanan. Kaway ng kamay, hinati niya sa 2 ang mga table tas sa mesa at itinulak ang kalahati sa Dai Yu. "Little Dai Yu, ito na ang kapital mo." Ngumiti si Dai Yu at tinanggap ito. Ang mga tabletang ginamit sa pagbili ng Blue Flame Silkworms ngayon ay binayaran lahat ng Dai Yu. Kung wala siya, hindi gagana ang planong ito. Si Yang Kai ay walang Kaitian pills, kaya walang masasabi tungkol sa pagbabalik ng kapital. Hinati muli ni Yang Kai ang natitirang kalahati sa 2 at itinulak ang kalahati sa kanila kay Dai Yu. "Iyon na ito." Tiningnan siya ni Dai Yu gamit ang kanyang magagandang mata. Sinabi ni Yang Kai, "Napagkasundoan namin na hatiin namin ito sa 2 paraan." Kumuha siya ng isa pang 50 pildores mula sa kanyang kalahati at itinulak ito kay Old Fang. "Old Fang, ito ay sa iyo. Huwag mong isipin na ito ay napakaliit." Si Little Dai Yu ang nagbayad para dito, at siya ang nakaisip ng ideyang ito, kaya dapat kang makakuha ng higit pa. Tuwang-tuwa si Old Fang kaya namula ang kanyang mukha. "Hindi ito maliit, sinusundan ko lang si Miss Dai Yu at nagpapatakbo. Ito ay higit pa sa sapat. Talagang marami iyon." Ang sweldo ng isang handyman ay 3 tableta sa isang taon. Paminsan-minsan, maaari silang makakuha ng ilang mga gantimpala mula sa general. Kung gumawa sila ng kontribusyon sa taniman, maaari silang gantimpalaan ng iba pang mga table tasks. Ngunit sa pangkalahatan, ang isang handyman ay maaari lamang kumita ng 10 hanggang 20 table tasks sa isang taon ng pinakamarami at 5 o 6 man lang. Mahirap kumita ng higit pa doon.
Ngunit ngayon, sinundan lang niya ang Daiyu at nakatanggap ng 50 Kaitian pills. Ito ay katumbas ng ilang taon ng pagsusumikap. Paanong hindi makontento si Old Fang? Paanong hindi siya makontento? Ang pinagmumulan ng kita na ito ay pawang salamat kay Yang Kai. Hindi talaga inisip ni Old Fang na napakaliit nito. Sa kanyang pananabik, gusto niyang iligpit ang mga table tasks, ngunit nang makitang hindi kumilos ang Daiyu, naramdaman niya na kung kumilos siya ng masyadong sabik, lalabas siyang masyadong sakam. Kaya, pinigilan niya ang kanyang pagkasabik at naghintay. Ngumiti si Daiyu at hinati muli ang kalahati sa harap niya sa dalawa, itinulak ang dagdag pabalik kay Yang Kai. Sina Yang Kai at Old Fang ay parehong tumingin sa kanya nang may pagtataka. Sinabi ni Daiyu, ang junior brother ay mabait at matuwid. Paano kita, bilang iyong senior sister, sasamantalahin ka? Sa pagkakataong ito, binabayaran ko ang presyo, kaya kukuha ako ng kaunti. Maaari mong itago ang natitira. Bago ka lang dito at kailangan mo ng heaven opening pill. Tiningnan ni Yang Kai ang bahaging nasa harapan niya. Sa tansya niya, halos 100 pills lang ang mayroon. Natawa siya at sinabing, napagkasunduan nating hatiin ito ng pantay-pantay. Hindi mo naman maasahan na babalikan ko ang salita ko, diba? Kinagat ni Daiyu ang labi niya at sinabing, alam kong tao ka sa iyong salita, at hindi kita nahusgahan ng mali. Ngunit makukuha ko ang parehong mga benepisyo tulad ng kung gaano kalaki ang pagsisikap na ginawa ko. Kung pipilitin mong ibigay ito para sa akin, hindi ako komportableng tahakin ito. At saka, dahil nabuksan na ang landas, at hindi lang ito ang pagkakataon. Sa hinaharap, kapag sinundan kita, sa tingin mo ba hindi ko para kumita ng sapat na opening heaven pills? Naniniwala ako na hanggat sinusundan kita sa hinaharap, mas marami pa akong makukuhang heaven opening pills. Ito ang tinatawag kong steady stream. Nakita ni Yang Kai kung gaano siya kaseryoso at tapat at nahulaan niya na kahit pilitin siya nito, hindi niya ito tatanggapin, kaya tumango siya at sinabing, sige, magtutulungan tayong lahat para kumita sa hinaharap. Tumayo sa gilid si Old Fang, buhol-buhol ang kanyang tiyan. Kakaunti lang ang ginawa niya, at kahit na siya ay nakainom ng hindi bababasa, kumpara sa kanyang mga pagsisikap, ang 50 heaven opening pills na ito sa kanyang harapan ay isang mapagbigay na gantimpala. Pagkatapos nagpupumiglas ng ilang sandali, nag-aatubili siyang kumuha ng 5 heaven opening pills at itinulak ito pabalik. Kukunin ko rin ang kaunti. Kung mayroon pang magagandang bagay na ganito si little brother sa hinaharap, huwag mo akong kalimutan. Sumulyap sa kanya si Yang Kai at hindi napigil ang matawa. Kalimutan mo na, itabi mo na lang. Agad na inilagay ni Old Fang ang 50 heaven opening pills sa kanyang space ring na may hitsura ng kasiyahan. Iniligpit din ni Yang Kai at Daiyu, yung heaven opening pills nila. Nagkatinginan ang tatlong tao sa kwarto at hindi mapigil ang matawa. Sino ba naman ang hindi matutuwa na kumita ng kayamanan? May isa pa akong kailangan sabihin sa'yo. Ang mga daan patungo sa iba pang spirit lands ay nabuksan na. Kapag nagbukas ang palengke sa susunod na buwan, maaari tayong pumunta doon at mangolekta ng mga insekto. Sa oras na iyon, ang mga kita na makukuha natin ay hindi lang isa, kundi 7. May nakausap ka na ba? Nagtataka na tanong ni Daiyu. Sinabi sa kanya ni Yang Kai ang tungkol sa engkwentro nila ni Yu Zuping ngayon at kung ano ang nangyari. Pagkatapos, sinabi sa kanya na nakahanap na siya ng ahente sa bawat spirit land at hiniling sa kanila na tulungan siyang bumili ng mga insekto mula sa bawat spirit land sa ratio na 1:4. Daiyu nakinig at mamantong hininga. Ang Yu Zuping ay medyo matalino, talagang nakikita ang susi sa bagay ng sabay-sabay. Nilero ni Yang Kai ang isang heaven opening pill sa kanyang kamay at nakangiting sinabi. Sa anumang kaso, ito ay mabuti rin para sa atin, at kung wala ang kanilang tulong, hindi tayo makakapunta sa ibang spirit lands para bumili ng mga insekto. Hindi naman masama. May mungkahi ako. Magsalita ka. Tumingin si Yang Kai sa kanya. Mamaya, kami ni Elder Fang ang bahala sa bagay na ito. Ibibigay namin ang pondo at lakas tao. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Kailangan mo lang maging responsable sa pagpapakain sa dakilang general at pagkuha ng mga gantimpala. Kapag nakuha namin ang kita, maghahati kami ni Elder Fang ng 10%. Nakangiting sabi ni Old Fang. Sapat na ang akin. Tumingin sa kanya si Daiyu na nakangiti. Old Fang, alam mo ba kung magkano ang 10%? Sigurado ka bang hindi ka magsisisi kung ibibigay mo ito ng buong buo? Magkano? Tanong ni Old Fang. Ngumiti si Daiyu. Ayon sa mga kita ng ating Fire Spirit Land sa pagkakataong ito ay mga 700 heaven opening pills, kaya ang 10% ay 70. Bukod dito, ito ang bilang ng mga insekto na binili sa ratio na 1:2.
Ang iba pang 6 na spirit lands ay may mas mataas na ratio, kaya ang mga kita ay magiging higit pa. Ang 10% ay humigit kumulang 600 hanggang 700 heaven opening pills. Sa tunog ng gudong, lumunok si Old Fang at tumitig kay Yang Kai nang may pag-aalala. Brother, natatakot akong uminom ako ng sobra ngayon at nagsalita ng hindi nag-iisip, mangyaring wagi sa puso. Tumawa si Yang Kai. Nakatulong kayong dalawa sa akin, paano ko kayo hahayaang magkamali? 10%. Nagpapasalamat si Old Fang at hindi maiwasang magkalkula sa kanyang puso. Kung siya at ang Daiyu ay kukuha ng 10% bawat isa, magiging 600 hanggang 700 heaven opening pills. Hindi ba ang natitirang 80% ay 5,000 hanggang 6,000? Hindi niya maiwasang hindi mabigla. Masyadong nakakatakot ang numerong ito. Ilang daang taon na siya rito at hindi pa nakakakuha ng napakaraming heaven opening pills. Si Yang Kai ay gumawa ng napakalaking tubo sa loob lamang ng 1 buwan. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Brother, ang bagay na ito ay hindi malalaman ng iba, kung hindi, walang mapayapang araw. Nanunumpa din si brother na kung ako, si Fang Biki, magpahayag ng kahit kalahating salita tungkol sa bagay na ito, ako ay tatamaan ng kidlat at ang aking kaluluwa ay hindi matatahimik. Dahan-daang umiling si Daiyu. Hindi may tatago ng matagal ang usapin ng Fire Spirit Land, ngunit ang pagkuha ng mga insekto mula sa iba pang Spirit Lands ay dapat na panatilihing lihim. Kapag bumalik tayo at makita ang mga ahente, kakausapin ko sila. Hindi naman sila mahihirapang tikom ang bibig. Total na kinabang din naman sila dito, kaya sinong magnanais na pahirapan ang kanilang mga sarili. Tumanggo si Yang Kai. Kung gayon, ipauubaya ko sa iyo ang bagay na ito. May isa pa, tumingin si Daiyu kay Yang Kai. Kailangan mong panatilihin ang magandang relasyon kay Steward Chow. Kung malik ang usapin ng Fire Spirit Land, siguradong magseselos siya. Kung hindi mo mapanatili ang magandang relasyon sa kanya, mahahadlangan ka sa hinaharap. Biglang nakaramdam ng kaunting sakit si Yang Kai dito, ngunit pagkatapos na isipin ang sinabi niya, tumanggo siya at sinabing, hahanap ako ng pagkakataon para ayusin ang mga bagay-bagay. Kung kaya niyang samantalahin ang pagkakataong ito para mailabas siya sa taniman, iyon ang pinakamaganda. Ngunit muli, nang ang daan patungo sa kayamanan ay nagbukas sa hinaharap, ang kita ng Fire Spirit Land ay maliit na bahagi lamang. Nalantad man ito, hindi na mahalaga. Sa karamihan, kailangan lang niyang magbigay ng ilang benepisyo kay Jozing. Hindi ito isang malaking bagay. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-usap sila ay naghiwalay na sila ng landas. Ngayong naayos na ang lahat, ang natitira na lang ay maghintay na magbukas ang merkado sa susunod na buwan upang makita ang mga resulta. Gayunpaman, ang pagkuha ng Blue Flame Silkworm sa Fire Spirit Land ay maaaring isagawa ng maaga sa schedule. Bukod dito, ang usaping ito ay hahawakan ni Daiyu at Old Fang, kaya hindi na kailangang mag-alala ni Yang Kai tungkol dito. Naka-crossleg sa kanyang silid, casual na inihagis ni Yang Kai ang spirit pill sa kanyang kamay sa kanyang bibig. Hindi pa siya nakakakain ng heaven opening pill noon, kaya nag-aatubili siyang gawin ito noon, ngunit ngayon, natural na gusto niya itong tikman. Walang espesyal tungkol dito. Sinabi ni Zhang Ruoshi na ang heaven opening pill ay may dalawang function. Ang una ay ang pagtaas ng grado ng isang heaven opening realm master, ngunit may limitasyon ito. Sa karamihan, maaari lamang nitong itaas ang grado ng isang heaven opening realm master ng 1 o 2 grado, at kapag mas mataas ang grado, mas mahirap itong itaas. Ang pangalawang tungkulin ay upang matulungan ang isang cultivator na linisin at paikliin ang kanilang yin at yang 5 elements ng enerhiya. Sa makatuwid, ang heaven opening pills ay mahirap na pera sa buong universo. Karaniwan, ang lakas at paglaki ng bawat cultivator ay hindi mapaghihiwalay sa spirit pill na ito. Gayunpaman, limitado ang bisa sa panggagamot ng spirit pill na ito. Tanging ang heaven opening pill na ipinanganak mula sa Heaven and Earth Universe Furnace ang makakatulong sa isang cultivator na maabot ang rurok. Hindi pa nakakarating si Yang Kai sa Heaven Opening Realm, at ang wood attribute energy na kanyang na-condensed ay ang asensya ng Immortal Tree, kaya ang Heaven Opening Pill na ito ay walang epekto sa kanya maliban sa isang mainit na pakiramdam. Dahil alam niyang sayang ang kakainin niya, hindi na lang niya ito pinansin. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap. Umagang-umaga, tumilaok ang gintong tandang at ang mga figure ng mga tao sa silid ng mga gawain ay naging mga bahid ng liwanag habang lumilipad sila patungo sa taniman. Sa harap ng mga mata ng lahat, ang katawan ni dakilang General si Chen ay nagningning ng gininto ang liwanag habang siya ay nag-transform sa laki ng isang ordinaryong tandang. Gamit ang isang pakpak ng kanyang mga pakpak, dama po siya sa ulo ni Yang Kai. Hindi lang iyon.
Kanyang matambok na puweten ay gumagalaw sa buhok ni Yang Kai habang inaako niya ang pinakakomportableng posisyon. Namula ang mukha ni Yang Kai habang nakaramdam siya ng kahihiyan, ngunit kung isa sa alang-alang ang malaking benepisyong naidulot sa kanya ng taong ito, nagtiis siya. Pagdating sa orchard, inalagaan ni Yang Kai ang mga puno ng prutas gaya ng nakasanayan, nag-aabono at nagdidilig, nanghuhuli ng mga insekto, nag-extract ng enerhiya ng Earth Vein Fire attribute, at gumagamit ng Wood attribute energy upang mapangalagaan ang mga puno ng prutas. Hindi na niya kailangang maglibot-libot sa pagnanakaw ng mga tao tulad ng ginawa niya noong nakaraang buwan. Makakasakit iyon ng napakaraming tao, at sa huli, napatunayan na wala siyang gaanong paraan gaya ni Daiyu. Kapag may librerag oras siya, umiinom siya at nakikipaglaro ng chess kasama si Old Fang. Ang kanyang mga araw ay medyo walang kabuluhan, at paminsan-minsan, may pumupunta sa Old Fang para ibenta sa kanya ang Blue Flame Silkworms. Ayon kay Old Fang, siya at si Daiyu ay nagpakalat na hanggat ang mga gawain sa Fire Spirit Land ay nakakahuli ng sapat na mga insekto, maaari nilang ipagpalit ang mga ito sa isang Heaven Opening Pill. Dahil dito, ang mga tao ay pumupunta sa halamanan ni Old Fang bawat ilang araw. Hindi alam ni Yang Kai kung nasaan ang halamanan ng Daiyu, ngunit tila ganoon din ang kanyang sitwasyon. Kapag bumalik siya upang magpahinga, maaari niyang pakainin ang Blue Flame Silkworms na natanggap niya sa Great General.